Hello guys, welcome to my vlog. Ang iba-vlog ko na naman pala ngayon ay ang aking monitor ng CCTV kasi nag-blackout na naman, wala na siyang picture, hindi na magkanong picture pero may power naman. Kaya aking re-repairin na guys at para magamit pa kaysa naman bibili uli ng bago. Habang kaya pang repairin ay re-repairin mo na. So totally pala guys, ako hindi talaga nag-aaral nitong mga ganitong trabaho na ito. Ang sa akin lang ay dahil sira na, naglakas loob akong ayusin. Total kung parehas ang pyesa, mayroong mabibiling pyesa, bibili na lang kasi may alam na rin akong bilihan ng pyesa ng mga TV. Dito pala sa Binyan, Laguna to. So ang aking pala guys, ang aking soldering gun ay nagluloko, hindi masyadong umiinit kaya matagal mapihit matunaw itong hinang. Kaya sa tagal na ring stock tong aking totally pangalawang gamit ko pa lang ng aking soldering gun ay ilang buwan bago na gamit uli. So nagluloko, yung init hindi maayos. Kaya mahirap pala pag ganitong pyesa, pagka pag hindi araw-araw gagamitin ay madali rin palang masira. So mabuti na lang guys ay ayos din katagalan, kapipindot-pindot at pinataasan ko ng watts ng amperahe ng init. So i-forward ko muna guys ang video dahil sobrang haba nito at dahil matagal kong ayos yung pagtanggal ng pyesa. At yan na guys, pinroad ko muna dahil naguguluhan ako dito sa aking soldering gun dahil hindi ganong umiinit at hindi ganong nakakatunaw ng kahit sa totally ang kanyang watts na doon ay nasa 250 na. Pero ayaw pa rin uminit. Dati kasi nung bago pa ay 250, umiinit na siya. Kaya ang ginawa ko pala dyan guys, katagalan ay nagpalit-palit ako ng dulo ng soldering gun. Baka kako yun ang sira. Pero nung malaon-laon ay sinagad ko na yung init ng temperature doon sa soldering gun sa pinaka-machine. So mayroon kasi siyang controller guys, hindi kagaya ng mga soldering gun na direct saksak lang sa sa kuryente. Madali rin lang kasi masira yun kapag na-stuck naman na hindi nagagamit. At yan na nga guys, panay ako adjust ng sa pinaka-machine ng soldering gun at pinatasan ko na dyan ang watts. So ang sagad pala niyan ay 480, kaya sinagad ko na siya guys at para mahinang ko na yung aking hininang. So dyan guys, naayos na yung hininang ko dyan sa 480 pero nag-apura ako at hindi agad na init. So ang piyesa lang pala na nasira dyan sa monitor ng CCTV namin ay 2 piyesa lang. So mayroon akong pasobrang piyesa nakaraan kasi pangatlong gawa ko na yan at yung isa ay hindi katugma ang piyesa pero sinubukan ko lang ay pumwede naman, kaya nag-okay rin siya guys. At yan na guys, malapit na sa area na yan, ang video na yan ay malapit ko nang makuha ang pyesa dahil tinatanggal ko yung pyesa dahil papalitan ko nga ng bago. So medyo nag-okay na ng konti ang aking soldering gun at umiinit na siya, kaya nahugot ko na dyan ang pyesa na sira. So kahit hindi pala guys tayo marunong sa mga basta yung katugma lang din ng pyesa, magagawa lang din natin kung maglakas loob lang tayo na magbaklas sa siyempre natural. Kailangan din natin magpundar ng gamit kagaya ng mga soldering gun, mga piece, pandikit para magawa or may gamit ay pambaklas or yung panghigop ng natutunaw na soldering gun pag matanggal sa pyesa. So in-order ko lahat yan guys sa online para lang magawa at syempre doon sa mga vlogger na legit na mga vlogger na napapanood ko kung paano gumawa. So ganun lang ang ginawa ko guys, hindi ako nag-aral at hindi ako marunong magkwintada sa mga number kung ano bang dapat na magkatugma kung sakaling hindi magkaparehas ang naikakabit na pyesa.
So ang sa akin lang guys, yung tugma lang din sana sa pyesa, pero sa time na yan guys ay may konting diferensya lang yung ano pyesa. So 50 volts ang nakalagay sa isa, yung isa naman ay ang pinalit ko ay 3.5 5 volts pala yung isa 3.5 volts lang ang na pinalit ko, pero gumana naman siya at mataas naman yung ohms na ng pyesa na 3.5 lang, pero mataas ang ohms, pero tumugma din siya. Kaya yan guys, nahinang ko na. At yan nga guys, yung sira ng pyesa pinakita na ng aking taga cameraman na si Mrs. Kaya ayun, nakuha ko na ang pyesa at kinabit ko naman ngayon yung pyesa na pamalit doon sa nasira. So dati kasi guys 5 pyesa ang nasira dyan at ngayon naman ay 2 lang. So ito ng problema natin dahil malabo na rin ang ating mata. So kailangan nating videohan ng picturean, gamitan ng ano dahil malabo na mata, hindi na makikita yung maliliit na litra. Kaya ginagawa ko dyan guys, pipicturean ko lang tapos isusum ko siya para makita ko yung number ng mga pyesa kung magkatugma or kung konti lang diferensya, pwede testingan, ikabit. So nakakuha pala ako dyan, konti ang diferensya lang ng ano yan, ikinabit ko na at nagkukunti lang ang diferensya sa ano. Kaya kagandahan ng guys yung mga dating naisira na TV ko na dati kong pinagawa sa mga naggagawa ay hindi ko pinapatapon yung mga pyesa dahil mayroon pa talagang pwedeng makahuyan. Kagaya niyan ay kinahoy ko lang doon sa mga luma kong pyesa na una kong TV na binaklas at hindi ko nagawa dahil maraming sira. So hindi ko na ano, at yung pyesa iniwan ko na lang at binasura ko na yung mga body niya. So yan, laking bagay din guys sa mga may mga dati nang sira ng mga TV. So ang isang kinahawayan ko ay monitor yun ng mga ng computer ko na nasira. So yan ang laking bagay guys at di na nakabili. At yun lang din ang kinabit ko dyan, yung dating ano. Tsaka number 1 pala guys, kailangan mayroon tayong pang tester. Yun ang number 1 na pang tester ang mabili. So di lang kasi nahagip dyan ni Mrs. pag video yung pag tester ko. Kaya yung kagandahan din sa tester na nagamit ko ay nalalaman doon ng kung may sira ang isang pyesa o wala. Kaya yun ang the best sa kahit hindi pinag-aralan na ano, yung tester na yun, kasi may nagkukulay green siya kapag may sira. So di na kailangan na kagaya ng isa kong lumang tester na nagbabase sa amperes kung ilan na lang ang capacity. So hindi ko masyadong madetect yung sira kasi lahat naman gumagana, maliban lang talaga kung hindi siya maggana, as in putol na talaga ang linyada. So mayroon kasing mga pyesa guys na lumulubo siya pero i-tester mo siya, mayroon pa siyang power pero mahina na ang power niya, hindi na tumugma doon sa nakasulat sa pyesa. Kaya may isa akong tester na nabili na kapag hindi natugma sa kanyang pyesa na nakalagay ng ohms na number niya, kumbaga watch state ng pyesa, ay magkukulay green na siya. Kaya yun ang kagandahan ng tester na nabili ko. At yan nga guys, kinakabit ko na at yan na ay kinakat ko na yung sobra kasi kailangan makat kay baka madikit naman sa ibang pyesa at magkakaroon ng cause ng ground. So ang cutter ko yan guys, pang cutter yan ng malalaking electrical. So wala pa akong nabiling mga cutter na maliliit na para dyan sa mga gamit na yan, kaya mag order pa rin ako. At yan nga guys, kinabit ko na yan, naayos na at makikita nyo yan dyan kung pag testing. So kailangan lang pala talaga guys ang maglakas loob lang tayo magawa kung porsigido tayo magawa, maliban kung kagaya sa akin na kulang sa budget, walang pera. So kailangan praktisan, pero kung mapera ka naman, sa mga nakakapanood na may pera, natural, madali na lang i-replace or palitan na lang ng bago. Pero sa kagaya ko guys na mahirap lang na nag-business ng ganitong computer, so kailangan talagang pag-aralan na
kung paano gawin. Kasi sa mahal ng monitor guys, tag 5,000, tapos within 1 year masira lang. So malulugi ka talaga doon sa computeran mo, kasi pag masira na yan, another ka na naman na bili. Kung hindi ka maroon pag-aralan na mag-ayos ng mga computer or mga kuwan, lalo na sa akin ay wala akong alam sa mga IT na pinag-aralan ng mga computer. So through experience lang sa akin guys, hindi ako nag-aral talaga. Yung ano lang, yung lakas loob lang na nagkalkal lang ng mga ganyang TV or monitor. So sawa naman ng Diyos guys, sa kapapractice ko, isa pa lang ang monitor na nasira kong tuluyan talaga, na hindi ko na naayos sa sobrang siging kalkal ng kung saan ang sira. So ngayon guys, medyo nakakakuha na ako ng idea kung saan ang ang sira, at yung iba ay kung may power at may idea na rin ako, posibilidad na sa lead light ang sira. So kailangan talaga na pag-aralan ko rin yung lead light kung paano. So ayan guys, tapos na kinabit ko na at tinister ko na. Ayan, may power na at inon na. Ayan, kinabahan pa ako dyan, akala ko wala na talaga kasi ayaw magana. So pag unang huli ay nagputi siya. Ayan ang tatak ng TV. So China yung TV na yan, pero madali lang siyang ayusin i-compare mo doon sa isa kong deal na computer. So ayan na guys, gumana na. So may kakabit ko na yan doon sa aking monitor sa kwarto ng CCTV. So kailangan kasi guys may CCTV, gawa ng ang mga naglalaro sa computer kung minsan may ginagawang kababalagan sa mga mouse or headset. Kaya kailangan talaga pag nasa kwarto lang si Mrs., kailangan i-on yung TV para ma-monitor ang mga bata sa nagko-computer. So ayan guys, kinakabit ko na pala ang binalik ko na pagkabit, at para matesting kung success talaga ang aking paggagawa. At yan na, ay inalayan ko pa muna ang saksak ng wire, dahil nga sa may sa baba ay TV yan na pwede rin ang gamitin pang monitor, pwede rin TV. At ginagamit ko ang guys, kayong sa baba ay totally pang video ko at kung ano nung mga manonood ng YouTube or sa Netflix. So yung isa na yan ay para lang talaga yan sa CCTV na sa taas, para habang nanonood ka kunwari dito sa baba ng si Mrs. ng mga pelikula, so pwede rin siyang masilip yung ano doon sa CCTV. So ayan na guys, na-setting ko na at i-on na. Ayan na guys, gumana na siya. Yan, akala ko di na uli gumana. So ayan, gumana sa post. Nabaliktad lang kasi guys ang aking pagsaksak, kaya inilipat lang sa sinaksakan na iba kung saan ang 1 or 2. So hanggang dito lang guys, thank you for watching, at thank you din sa kay Lord na nabuo ko rin kahit wala akong pinag-aralan sa ganitong mga pang technician ng mga TV at